Yo, what's up? Welcome back for another video. And for today's video, we're going to Nongping 360. Since this is our third day in Hong Kong, so this is our itinerary for today. We're going to Nongping 360 and we will see what's in the Nongping 360. So paano nga ba pumunta ng Nongping 360 kung manggagaling kayo sa Mong Kok Station? So we came from Mong Kok Station since andun yung location ng aming Airbnb. So going to Nongping 360, we use the subway or MTR. From Mong Kok Station, we're going to Tsuen Wan Line. Punta tayo sa Tsuen Wan Line, hanapin natin yung Tsuen Wan Line. Going to Lai King Station, and then from the Lai King Station, cross platform transfer naman papuntang Tung Chung Line. At pagdating nyo sa Tung Chung Line, sasakay lang kayo papunta dun sa dulo ng Tung Chung. So pagdating nyo sa Tung Chung, yeah, there you go, nandun na po tayo sa Nongping 360. Gaano ba katagal from Mong Kok Station to Nongping 360? So it takes lang naman ng 25 minutes going to Nongping 360. So pagkadating nyo ng Nongping 360, like maglalakad kayo from MRT or MTR station, more or less 5 minutes going dito sa 360 cable car. Magkano nga ba nagkakahalaga itong cable car ni Nongping? So nag-start siya ng 22 USD, Hong Kong dollar sa regular rate ng kanilang cable car. So bali yung dalawang cable car ang meron sa kanila. The one with the full glass and then the one is the regular cable car. So mas mahal syempre yung fully glass na cable car. So ang kinuha lang namin dito is yung normal na cable car. At ano nga ba ang famous dito sa Nongping 360 na to? It is famous of its breathtaking cable car rides na nag-o-offer ng stunning views of the surroundings, mountain, and iconic Tantian Buddha statue. And saan nga ba pupunta tong cable car na to? Itong cable car na to, pupunta to sa Tantian Buddha statue and the Nongping village, where is nasa ibabaw siya ng bundok, and it takes 25 minutes from the cable car going to Buddha statue and Nongping village. And as you can see, pataas ng pataas yung cable car from the ground itself. So yung mga kasama ko dyan, takot na takot. Ba't ako? Medyo chill lang tayo since we're not afraid of the heights. Yung ibang kasama namin dyan is takot sa heights. So, takot sila. Hindi naman like totally scared. So, nakakatakot din kasi habang nandun kayo sa taas, makikita yung ground na sobrang taas and masyado na maliit yung mga tao. And that time na pagpunta namin sa Nongping is medyo masama yung panahon. Tingnan nyo naman yung clouds, medyo madilim and it's super windy ng time na yan. And bali dalawang bundok lang naman yung dadaanan nyo dyan going to Buddha statue at dun sa Nongping village. So medyo malayo talaga. So it takes 25 minutes. Gaano kalayo yun? Bali ang capacity ng cable car sa tao is 17 katao. 5 na nakaupo and then pwedeng 7 na nakatayong tao. So safe naman since 10 lang naman kami na nandyan sa cable car inside. If you are one of those na takot sa heights, pwede naman po kayong mag-bus going to Buddha statue and the Nongping village. So meron naman po silang bus dito na pupunta doon. Pero syempre mas malayo yung way ng magbabas kayo kesa dun sa magka-cable car kayo. And I recommended those people na takot sa heights na magbus na lang kayo kasi gaano ba kataas ang Nongping cable car from the ground. Nag-meter lang naman siya ng 5,700 meter from the ground or 18,700 feet
And that's why highly recommended for those afraid sa heights. So magbasta kayo for your safety nila. And then so yun, malapit kami, natatanaw na namin yung Buddha statue. And konting trivia para dito sa Buddha statue na to. Ang Buddha statue na to, it's a large bronze statue of Buddha. Tinayo siya noong 1993 na located sa Ngongping, Lantau Island. And this Buddha is symbolizes the union of man and the nature. And yung Buddha is sat atop a lotus flower and surrounded by a 6 smaller statue of gods offering flowers, incense, lamp, ointment, fruits, and music as symbol of the gift necessarily for enlightenment. So ayun yung Buddha, bakit siya nandyan and kung bakit siya itinayo noong 1993. So yung content trivia lang naman yan. And then let's go enjoy the Buddha itself and the Ngongping village. And so yun, nakarating na tayo dito sa Ngongping village. Bale, pagbaba nyo, ito yung makikita nyo, top ng mountain niya, going to the Ngongping village and to the
Buddha statue. Let's go! Bali, ito na yung Ngongping Village na tinatawag nila. So, pagpasok mo, pagdating nyo sa Ngongping Village, bubungad na agad sa inyo yung Buddha statue rito. And then, nagpa-picture muna kami dyan. Since marami din nagpapa-picture, so nagpa-picture din muna kami, family group. And then, nag-go ahead na kami. Ikot, and then nagtingin ng mga restaurants na pwedeng kainan dito sa Ngongping na to. Tunong din. Yung ulan eh. Oh. Why? Buwan Pilipinas, pero kanin, sabaw, pancit. Ang gano'n na. Bago nga kami tuluyang umikot and then pumunta dun sa Buddha statue. So nag-lunch muna kami yan. And then dito kami kumain sa restaurant na to. Marami namang option na kainan dyan. Maraming restaurants. May mga Filipino din. Mga nagsasalita ng Filipino language but they are foreign people. Pero natuto na magsalita ng salita natin na lengguwahe ng Tagalog. So ayun, kumain na kami dyan. And then after namin kumain dyan, nag-move on na kami. And then check for the village ulit. Check ng mga pwedeng shopping, punta sa mga shop stores. And then, sad to say, after namin kumain dyan and konting ikot, bigla namang umulan. So, hindi na yung mga kasama ko tumuloy dun sa Buddha statue. Since that day, may masamang panahon, may low pressure on that day dyan sa Hong Kong. So, nagbabadyang may bagyo. So, yung mga kasama ko, instead of going through dun sa Buddha station, sa Buddha statue, ang sabi nila, move back na lang kami, uwi na lang kami. But, ako, since sabi ko sayang naman yung pupunta rito, and then I tried to go to the Buddha statue, but malakas talaga yung ulan. So, makikita nyo dyan mamaya, super baggy na ng surroundings. Wala na ka nang makikita, di mo na makikita yung Buddha itself. So, hanggang dito lang ako sa may temple na to, tumuloy, which is malapit na yan dun sa may Buddha statue. So, yan makikita nyo, medyo foggy na siya talaga and malakas din yung ulan na time na yan. And so, we decided to go back dun sa Mongkok. And nag-bus na lang kami dito papuntang Mongkok kasi medyo iba na talaga yung panahon, so nakakatakot na mag cable car ulit pa. So we go for the bus ride na lang going back to our Airbnb. So yun guys, hanggang dito na lang muna yung video natin. Watch out para sa mga next na video natin na i-upload. Sana nag-enjoy kayo dito sa Buddha station na to. Bye!